Pag-uusapan natin ang tungkol sa maternal protection in disaster. We have here this morning, Miss Velvet Escario Rojas, Donna, or Doula of North America, licensed doula, operates Velvet Birth, co-founder of Breastfeeding Pinays and Gentle Birth Philippines. Works closely with Arugaan. All right, good morning. And Nanay Ines Avellana Fernandez, Gentle Birth and Breastfeeding Advocate, Executive Director of Arugaan Mother Support Group, Arugaan Support System for Women with Infant and Young Children. Welcome back, Miss Velvet and Nanay Ines. It's nice to have you on the show. Good morning. Si Nanay Ines, ito yung nanay na hindi naiinis, kundi happiness lang. Di ba? Tama ba? Hindi nabibili yun. Oo, yung happiness talaga. Hindi nabibili. Okay, ano nga ba yung tinatawag nating maternity protection? Ang maternity protection is the special needs na kailangan ibigay yung support na yan. Kasi ang nanay, during her pregnancy, is in a very vulnerable stage. Very sensitive siya sa mga pangangailangan niya at sa pagtugon ng pangangailangan niya. At kadalasan, hindi naiintindihan kasi na ang daming stages ang reproductive life cycle sa isang nanay. Kaya kailangan ang society, every member of society have special role to play. Dahil nga, kung titingnan natin ang papel ng mga nanay, siya ay siya ang tagakalinga ng ating salinlahi. She is the nurturer of the next generation. Kaya napakahalaga na ang papel nito ay mabigyan ng value, ma-recognize, pero hindi yan nagre-reflect sa BIR. Return of investment. Pero pinapanday, inaaruga ng nanay ang future ng ating society. She is the life bearer. Okay. She is the giver of life. Yeah. Tapos siya yung multifunction multitasking ang pag-aaruga Whether she's working outside the home or inside the home, tuloy-tuloy endless work of love. Ngayon, kung titingnan mo, siya ang lowest paid or not paid at all. Pregnancy pa lang. Tapos pag manganganak, wala siyang choice. Siyempre. Kasi dito nga sa Quezon City, nagpas na ng ordinance, ban home birthing. So, Oo, napakalungkot po yun. Kasi karapatan nating mga babae na pumili kung saan man natin gustong manganak. Hindi pwede diktahan tayo na, hindi ka pwedeng sa bahay. Paano yun kung yung comfort mo nasa bahay pala? Diba? At hindi lang yun, kung halimbawa inabot ka na doon. Oo. Diba? accidental. Oo. Parang may pinagdadaanan ko din. Oo, syempre kasi So, kailan itong ordinance na Last year. last year lang. Napakalungkot. Kaya meron kaming friend na nanganak sa San Juan. But she wanted it at home because she's prepared. Tapos, nandiyan naman ang family, prepared din. Normal naman siya. Hindi naman siya dapat sa hospital kasi wala naman siyang complications or sakit. And yet, she's compelled. Healthy siya, di Oh, ba? healthy. She's compelled to be in the hospital. Hospital is the palace of illnesses. Kung gusto mong magkasakit, pumunta ka sa hospital. Ay, risk ka doon. So, tatamaan ngayon ng water birthing ito. Kung halimbawa, gusto mong manganak sa, diba, sa Exactly. water, di ba? Oo. Kung meron kang, ang tawag Wala nito? naman yung maraming hospitals na may facility for water birth. Isa lang. Yung sa St. Luke's Global. Paano yan kung hindi ko afford ang St. Luke's? Tapos, ang Napakamahal. dream birth ko, manganak through water birthing. Natural, yeah. Diba? Choice ko dapat yun. Hindi pwede na human rights yun Ang child birthing is human rights. Kaya nga tinanong ko yung si Attorney Brando sa City Council. Sabi ko, di ba it is unconstitutional because it violates human rights, the right of the mom and the right of the baby. And sabi niya, oo nga. Pero kasi nagmula ito doon sa Department of Health na administrative order. So sabi ko, kailangan kasi aralin what is the special needs of the mom during pregnancy, what are the unique needs of the mom during birth and after birth. Ngayon, ito na naman yung issue maternity leave. Kaya nga ito yung global campaign, maternity protection at the workplace. Ayan, The need tanungin to natin. invest in babies. Okay. Who are covered by this maternity protection?
lahat ng moms. Lahat ng kababaihan. Because all moms are working, whether you're paid or not, outside home or inside the home. Okay. Lalo na yun sa workplace kasi may specific na paid work. Kailangan bigyan ng longer paid maternity leave kasi dito sa global map where are we now? This is Africa, this is Asia, this is Europe, Middle East. Nasaan tayo? Ang Philippines ang lowest Nakakalungkot. 2 months paid maternity leave. Okay. Samantalang Lowest. nandito na nakalagay ang mga good examples that the government supports sa Myanmar, Bangladesh, di ba mas mahirap sila sa O, atin? mas mataas ang maternity doon? 6 months Anim na paid buwan. maternity leave. Wow, 6 months. Vietnam is paid maternity leave din. 6 months. Mongolia 5 months. Okay. Kasi baka kung saan-saan napupunta yung ating dapat Maternity funds. Oo nga. Ito na mga yung pag-uusapan natin. Ano ba yung tinatawag yung ILO? International Labor Organization. United Nations. Kasi kung What is meron, all about? when it's about health, meron tayong World Health Organization. When it's about children, we have UNICEF. When it's about women and workplace, It's ILOs. labor, trade union, employers, it's the ILO. Who will set the standard, international standard. Ano ba ang minimum requirements na hindi at risk ang isang working woman? So, magsiset sila ngayon. So, halimbawa, specific to maternity protection, yun, number 1, maternity leave. So, tinignan yung global map. Kailangan mag-legislate tayo ng appropriate maternity leave. Hindi 2 months. Dahil sabi ng WHO sa kanyang statement, nung pinapas yung international standard sa ILO, Maternity Protection Convention 183, sabi ay ganito, kung ang babae, if a mother who goes back to work less than 4 months, the mother needs rest and recuperation for a minimum of 4 months. Pero kung bumalik siya ng 2 months, 1 month, she will be incurring uterine prolapse. Malalaglag ang kanyang womb, apektado, bahay bata. Tapos, pangalawa, she will always be incurring urinary tract infection. Tapos, bleeding. As a result, anemic siya. So, how can she be a productive worker? Kung parati siyang nahihilo, Kung masama yung pakiramdam niya. Masama ang pakiramdam at niya. nanghihina siya. Meron Yan. akong kilala, 1 month after siya nanganak, nagpupumili talaga siyang pumasok. Kasi pinipilit siya ng opisina, wala kang kapalit, kailangan mong bumalik. Alam mo, 3 days lang siya sa work, nag-bleed siya. Mas mahal pa yung gastos niya. Nanganak siya ng 50,000, yung gastos niya dahil nag-bleed siya, 150,000. Dahil lang, pinipilit siyang bumalik sa trabaho. This is unfair for women. Yeah. No? tapos yung protection ng breastfeeding rights, kailangan at workplace, bagaman meron na tayong Republic Act 128 sa Expanded Promotional Breastfeeding Act na the women, a working woman who is breastfeeding should be given a 45 minutes breastfeeding break at the workplace. Oh, 45 minutes. minutes break. Break at the workplace in one Paid day. po yan. In Dapat 8 hours paid. paid. Oo, okay. And that should be paid. So, ibig sabihin, within 8 hours, bibigyan siya ng 45 minutes na pwede niyang paghatiin yon within that 8 paid hours. I know, not within that 8, kasi 8 hours paid siya. Bibigyan siya ng another 45 minutes. Or, sa 45 minutes yan, nakapaloob yun doon. May breastfeeding break siya. Okay. At yung employer, kailangan niya magtayo ng breastfeeding stations. Oo. Actually, yung ibang malls, meron silang breastfeeding. Meron. Nakakita na ako ng ganon. Ito naman po, will maternity protection such as longer maternity leave become a hot issue for women because they will no longer be hired or will fire women of reproductive age for job securities? Yun ang hot issue. Kasi una, sa kawimenan, sasabihin nila, although kailangan ma-reach out sila for awareness, sasabihin nila, it might be an issue of discrimination. Kasi, pero although nangyayari na to, pag nag-apply ka, hinihingi ng virginity test.
Na, kasi, kung ano ka, married ka, they are liable for maternity leave. So, sa ibang countries, ewan ko sa atin, naghihingi ng virginity test. Dapat kasi kinahire nila yung mga bata pa. Yung mga young women sa electronics. Kasi matalas pa ang mga mata, ang mga kamay nimble, Hindi pa pasmado po. Oo, hindi nanginginig. So, mabibilis sila magtrabaho sa electronics company. Ngayon, kung ikaw naman ay buntis, hindi ka kukunin. Minsan nga ngayon, kasi pag ikaw nagpapasuso, hindi ka natatanggapin kasi nagpapasuso ka. So, nandyan yan sa... So, pag hindi ka na rin virgin. Paano naman mag-guarantee yun? At isa pa, reproductive, rights. Tayo namang mga nanay sa tahanan, halos 24 hours na rin talaga, occupied with work. Sa umaga, we're working at home, and then, on top of that, if we're working sa factory or sa office, may 8 hours paid ka pa doon. Tapos, 2 hours ka naman nagta-travel. So, ilang oras na lang ang gugugulin mo sa bahay. And you are expected to produce a warm bed, food on the table for the members of the family. So, ang dami mong ginagampanan ng multitask ng work. Ikaw na yung cook, ikaw pa yung manager of small budget, ikaw pa yung pag may sakit, ikaw ang first doctor at home. Ang dami mong ginagampanan. And you are the first food producer. Diba? Okay. Nagpapasuso ka. Ito ang pagkain sa ating humanity. That's the first food. Tapos magluluto ka ng ihanda para sa members of the family. But sa gabi, hindi pa ito na-account. Entertainer ka pa sa gabi. Without pay. Tapos dapat galingan mo din, challenge din ito, di ba? Kaya dapat accounted yan eh. Kasi, di ba, pag mag-hire ka ng entertainment, kahit music, entertainer, babayaran mo. Ikaw, hindi. Kaya yun, ang dami. Tapos ang dami mo pang aarugaing bata. Tsaka sa gabi rin, nagpapasuso ka rin. Di ba, pag lying down position, pwede kang magpasuso habang ikaw natutulog. Hindi naman yan na-accounted for eh. Tapos, ang breast milk natin, magkano ang valuation ng breast milk natin? $150 per liter. About, 6,000, 7,000 pesos per liter yun. Kung i-compute mo sa isang taon na nagpapasuso ka, nagpo-produce ka worth 2 milyon. Kaya si Dr. Laura, in her masteral thesis sa Ateneo, Hospital Administration, pumunta siya sa electronics company, sa export processing zone sa Cavite. Tapos, mineasure niya ilan ang tinatapon na breast milk ng isang mom na bumalik sa trabaho 1 month after or 2 months after after maternity, birthing. Aba, na-compute niya, milyon-milyon yung kinikita ng worker, lampas pa ang kanyang tinapon na precious breast milk. Kasi nilalagnat siya sa trabaho. Tapos, ang restricted pa ang pagpunta mo sa comfort room. Sa isang worker. Kasi piecemeal ka. Kailangan mag-output. So, tinitingnan natin ang working conditions demanded of a working woman, lalo na pag nanganak. Ang worst dito, yung mga healthcare provider, yung mga doktor, mga nurse, kapapanganak lang nila, may night shift na sila. Yeah. Sabi ng ILO convention, hindi pwede. Kailangan bigyan sila ng... Dapat makapag-recuperate muna sila. Rest and recuperation. Pero kung titingnan mo sa survey, bumabalik na ang mga doktor, mga interns, mga residente, bumabalik na sa hospital to care for others. But she is not being cared, yung caregiver. Okay. Alright. Ayan. Thank you so much, Nanay Ines and Miss Velvet. And I'm sure next week, pag-uusapan pa natin ito dahil meron tayong part 2 dahil medyo mahaba itong topic. Oo, the need to invest. We need to invest on our babies. Our future. Our future, the future of the Philippines. Kaya bibigyan din natin ng investment yung mga nanay. Kasi pag bigyan natin ng investment yung nanay, yung mga babies din natin, may future din. Okay. Okay, do you have a site where our viewers can reach you? We have IBFAN, International Baby Food Action Network. We have a website, IBFAN Asia. Because this campaign is global, kasi lalo-lalo na sa Asia, mababa yung maternity protection, lalo na sa disasters, mahalaga ang pagkain ng mga nanay. Pero sila aparate ang binibigyan lang isang share
ang daming anak na kasama, sasabay sa pagkain na share na yon. So, paano nila magagampanan as nurturer of the next generation? Yeah. Okay. Okay. Miss Velvet, Anything to add, Ms. Velvet? Sa legislation. We will be, for the next 2 days, pupunta po kami sa mga congresswomen and congressmen to give this, to legislate for maternity leave then, and then to also to show this to the congressmen and women na we really need to invest in our babies. Kasi Okay. paano na yung Pilipinas kung hindi natin bibigyan ng investment yung mga sanggol natin? Okay. Saan po nila kayo pwedeng makontak, Miss Velvet, if ever they want to reach you? We have Breastfeeding Pinays. Also, I have Velvet Birth as your birth doula. Yan po, you can make sa Facebook Breastfeeding Pinays for the support group. all Gentle right. birth. Also. Gentle Birth Philippines also. Okay. Kung gusto niyo ng alternative modern day birthing, pero actually ano siya modernized, no, pero the basic na na water birthing noon, yung birth natin before na nire-revive natin, na ginagawa nating parang modernized birth. Okay, thank you so much, Miss Thank you Velvet. so much.